can see it in your eyes. I can see it in your smile. For all I ever wanted, and my arms open wide. And you know just what to say, and you know just what to do. I'm somewhere feeling lonely, or someone loving me. Okay. Hindi guys mag-ano muna tayo, mag-share muna tayo ha. Wait lang po share lang po ako saglit sa newsfeed para may makapanood din po. Saglit lang po para may makapanood din sa ating live. Yan, newsfeed, share lang ako saglit. Yan, yan. Okay. Ah, tell me how to win your home, and I know just what to do. Are you somewhere feeling lonely? Wait guys. Dali share lang ako sa ating para makapanood din po yung ating mga kasama na hindi alam 'no, na tayo ay naka-live. Saglit lang po. Kayo din po 'no, baka gusto po niyong i-share, paki-share na rin po at paki-push at paki-ano din po 'no, paki-double tap, double tap to like. Double to like po mga kaibigan 'no, paki-double tap to like. 'To, 'yan, okey. Hi Art, maraming salamat sa iyong unang-unang comment, Art, 'yan. So, tuloy po ang ating live, 'yan, 'yan. Okay, budget insertions, a wake-up call. 'Yan, a wake-up call to DBM. 'Yan, ano ba yung DBM? 'Yan yung Department of Budget and Management, DBM 'no? So, tingnan po natin ano bang ano diyan nangyari 'no, DBM. Pero bago ang lahat mga kaibigan, live na po ba Wilma Calante? Yes po, Wilma Caliante. Live na po tayo. Hmm, okey. So, bago po tayo mag-start 'no, diyan po sa ating topic na 'yan, meron tayong gustong pakita muna 'no. Yung isang yung sunog na sunog kasi dito si ano, si VP Sara Duterte, sunog na sunog po kay, ah, Yusek Claire Castro. Gustong-gusto ko talaga itong si Yusek Claire Castro, gustong-gusto ko talaga 'to, 'pag sinusunog niya, bine-burn niya itong si Sara Duterte. Walang kawala, talagang talagang burn talaga 'no, grabe. Galing talaga nitong si Yusek, parang ano, parang ano, parang ako lang nagmana ako dito.
Ay, parang nagmana ako dito o siya yung nagmana sa'kin 'no? Yung si Claire Castro ang galing-galing talaga nito. Talagang na burn talaga 'no, itong si VP Sara Duterte. Grabe, burn talaga mga kaibigan 'no? Ah, okey, tignan natin guys 'no. Sobrang yun bang tipong ano, tipong kapag nagsalita na halimbawa si VP Sara ang daming kasinungalingan, pero 'pag nagsalita na si Claire Castro wala na, talagang ano na talaga siya, ah, wala na, parang sunog na sunog talaga, okey. Ba? Burn na burn talaga, okey, hanapin natin ano. Shinare ko yata yun, eh, shinare ko yata yun, dali tignan ko sa ano ko, shinare ko yata yun guys, eh. Sobrang burn na burn talaga 'no, si VP Sara Duterte. Ito nga, ito, 'yan, ito nga yun guys 'no, na-share ko pala. Grabe ang pagka-ano dito, pagka-burn ni VP Sara Duterte, walang kawala. Ito guys, yan. Ano po bang nagiging ang naiisip ko? Binabanggit ko kasi na since ang pangulo ay yan. Ah, ito ba yun? Dali, sandali, tingnan natin, sandali, saan ba yun? Ito nga yata, ito ba yun? Wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga makanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At Tama. Dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalo na Rocknetti ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Wala pa pong Pangulo 'di ba? Na gumawa Yan. ng So, meron pa, eh, 'no, meron pa guys, eh, yung basag na basag talaga si ano, si VP Sara. Ito yata yun, ito. Oo, dito mga contractors, binibigyan ng gusto. Tapos nag-special, nakita ng mga ghost projects dito sa mga flood control po na ito. Something na pwedeng pakinggan. Pwedeng po ganito. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang pulis sa mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga makalumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naitiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga Biskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control project at sila mismo ay nagsasabi sangkot sa host flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalo sa Laknetti ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito.
Ah, ba? So meron pa eh, Yung pinakita mismo 'no, pinakita ni USEC Attorney Claire Castro 'no, yung, naka-print, ito na-print pa niya oh. May video 'to eh, maganda yung video nito eh. Yan, pinrint po 'no ni USEC Attorney, napakalaki Duterte says ghost projects rampant in DPWH. May nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte? Sunog na sunog, sunog na naman itong si, ah, itong si ano 'no, sunog na naman. So, ito pa. Malawak ang wala pong pangulo sa history gawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naitiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga Diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalong na Raquetti ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung reklamo kay Pangulo na binitita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. See? Kanina. So yun mga kaibigan 'no, basag na naman 'no. Meron pang isa eh, yung talagang talagang sapul na sapul si Sara Duterte. Yung, tungkol dun sa 'no, grabe mga kaibigan, sapul na sapul si Sara Duterte 'no, yan, grabe. So guys, wala talaga siyang walang kawala 'no, walang kawala itong si Sara Duterte. Sapul na sapul talaga siya guys 'no, yan. Okey, ito, may nasibakbak. Yan, labasan ng screenshot. Yan, tingnan natin 'no. Okay. Yun, hindi ito screenshot, naka-print mismo may nasibakbak na secretary sa panahon ni Duterte ay umamin mismo si Duterte. Umamin mismo si Duterte sa kanyang talk to the people na may mga ghost projects, no? May mga ghost projects na nangyari 'no, mga kaibigan. Oh, yan. So yun po guys 'no. Okay. Eto. Yan. Ito pa guys sabi niya, kung seryoso lang talaga ang presidente tapos na yang isang araw lang, matuturo niya lahat ang may kagagawan ng korupsyon sa budget. Sabi naman ni UC Claire, isang araw lang matatapos ang investigasyon? That is absolutely preposterous. Tama nga naman si USEC. Bakit matatapos ang isang araw ng investigasyon? Ano yun? Tukhang? Walang due process? Walang human rights? Iba-violate mo na lang? Ituro mo tapos ikulong mo? Ano yan? Tayo ba ay mga barbaro? Tayo ba ay mga diktador? Hitler? O ituro mo, yan ang may kasalanan, ikulong. Walang ebidensya. Hindi tayo Hitler. Tapos na tayo sa panahon ni Duterte na more than Hitler ang nangyari sa ating bayan. Mabuti pa nga si Hitler eh. At least may pinaghuhugutan yung kanyang
yung kanyang, mga ginawa, 'no? Mayroong malaking pinaghihugutan. Pero si Duterte, my God, wala. Ang pinaghuhugutan niya, protektahan ang kanyang negosyo. Yung pinaghihugutan niya, protektahan ang kanyang mga kaibigan na involved sa mga illegal na gawain. Grabe 'no? Grabe guys. So, eto may resibo, 'no? Si Yusek Claire Castro, meron siyang resibo. Ayan 'no, ang laki ng resibo ni Yusek Claire Castro. Oh, sinong papalag diyan, oh, sinong papalag diyan? Ang laki ng resibo niya, oh. Ayan, oh. Duterte says ghost project rampant in DPWH November 6, 2020. Ito yung si Duterte ay nagsalita sa Talk to the People at sinabi niya na very rampant ang mga ghost project niya, sa panahon niya mismo. Pero walang nasibak na secretary ng DPWH. Walang nasibak na secretary.